Ilang araw matapos ang insidente sa palengke, tila bumalik na sa dati ang lahat. Nakapagtinda na muli si Aling Nena ng walang pangamba. Maging ang ibang mga tindera ay waring nakahinga na ng maluwag. Nagsimula na silang magbiruan ulit, magpatugtog ng maliit na radyo, at mag-alok ng paninda habang humuhuni. Ngunit sa likod ng panandali ang katahimikan, may isang pag-aalala na hindi pa tuluyang naglalaho. Dahil kahit na si Corporal Danilo ay kinuha na ng Internal Affairs Service, marami ang nakakaalam na mayroon siyang malakas na backer sa itaas, isang opisyal na mas mataas ang ranggo at marahil ay hindi mananahimik na lamang. Sinubukan ni Aling Nena na iwaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Gusto ko lang magtinda, hindi ako naghahanap ng kaaway, sabi niya kay Cardo habang inaayos ang mga kamatis sa kanyang pwesto. Tumango si Cardo, ang mga mata niya ay seryoso. Naiintindihan ko po, Aling Nena. Pero kung sakaling dumating man ang kaaway, hindi po tayo nag-iisa. Lahat po ng tindero dito ay iisa ang puso. Simpleng pangungusap, ngunit puno ng kahulugan. Simula nang mangyari iyon, ang mga tindero sa palengke ng Pag-asa ay nagsimulang magtulungan. Gumawa sila ng isang maliit na group chat sa Messenger para mabilis na makapagbalitaan kung may mga kahina-hinalang unipormadong lalaki na darating. Nag-ambagan din sila para mapabuti ang ilaw sa palengke at nagkabit ng mumurahing key na gawa sa mga lumang cellphone na nakakonekta sa isang maliit na monitor sa kapehan ni Mang Domeng. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Ang pagdating ng anino mula sa nakaraan. Nang gabing iyon, malamig ang ihip ng hangin sa paligid ng palengke. Ilang pwesto na lamang ang nananatiling bukas. Sa kapehan ni Mang Domeng, si Cardo at dalawa pang tindero ay nag-uusap habang naghihintay ng mga huling mamimili. Kumikindat-kindat ang ilaw na din yon. Ang huni ng mga kuliglig ay maririnig mula sa bakanting lote sa likuran. Kumusta na kaya si Danilo? Tanong ng isa sa kanila. Nagkibit balikat si Cardo. Sabi ng mga tagayas, iniimbestigahan daw sa provincial headquarters. Pero alam niyo naman, hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan niyan. Bago pa man sila makapagpatuloy sa usapan, biglang may umugong na tunog ng motorsiklo mula sa kalsada. 3 malalaking motorsiklo ang huminto sa harap ng palengke. Bumaba ang 3 lalaking nakasuot ng itim na jacket, full-face na helmet, at ang isa sa kanila ay may dalang tubo. Biglang pinatay ni Mang Domeng ang ilaw ng kanyang tindahan. Agad na tumayo si Cardo. Ang kanyang kutob ay nagsasabing hindi ito mga ordinaryong bisita. Tinanggal ng isa sa kanila ang kanyang helmet. Hindi pa nakikita ang mukha nito sa palengke, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay malinaw, matigas, at puno ng pagbabanta. Nasaan si Aling Nena? Tanong niya sa malamig na tono. Agad na nalaman ni Cardo. Hindi ito nagkataon lamang. Bakit niyo hinahanap si Aling Nena? Huwag ka ng maraming tanong. Palabasin mo siya. Kung ayaw niya, wawasakin namin ang pwesto niya. Sinubukan ni Cardong maging mahinahon. Nakauwi na po si Aling Nena. Sarado na rin ang palengke. Kung may kailangan kayo, bukas na lang ng umaga. Ngunit tinitigan siya ng matalim ng lalaki. Oh, ikaw pala yung nagmamatapang, ano? Cardo, tama? Natigilan si Cardo. Hindi nila dapat alam ang pangalan na iyon, maliban na lang kung may naghatid na ng masamang balita sa kanila. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, kinabukasan ay sumabog ang balita sa palengke. Ilang mga pwesto sa likurang bahagi ay sira-sira. Ang mga gulay at sako ng bigas ay nagkalat. Basag na bote ay nakakalat kung saan-saan. Ang kanilang mumurahing kikisi ay nawawala na rin. Si Aling Nena ay napako sa kanyang kinatatayuan sa harap ng kanyang pwesto. Ang kanyang tindahan ay bahagyang nawasak. Ang mga natirang kamatis at sili ay nagkalat sa sahig. Alam niyang hindi ito pagnanakaw. Ito ay isang mensahe. Aling Nena, mukhang gumaganti na sila, mahinang sabi ni Cardo. Bumuntong hininga ng malalim si Aling Nena. Hindi ko akalain na ganito sila kalakas ang loob. Nang araw na iyon, dumating muli si Lieutenant Fajardo. Ang kanyang mukha ay mas tila tensyonado kaysa dati. Inaasahan na naming mangyayari ito, Ale, sabi niya. Totoong iniimbestigahan si Danilo, pero marami siyang kakilala sa labas na marahil ay nagalit sa nangyari.
Kaya ganun na lang, basta-basta na lang silang maninindak, sir, tanong ni Cardo na may halong inis. Hindi at hahabulin namin sila. Pero kailangan namin ang tulong ng mga tao para mabilis na makapag-report kung may kahina-hinala, sagot ni Fajardo. Ibinigay niya ang isang espesyal na contact number na maaaring tawagan anumang oras. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na hindi inaasahan. Ang diwa ng mga tindero ay lalo pang tumibay. Sama-sama nilang nilinis ang palengke, inayos ang mga sirang mesa, at nagsulat sa pader. Yan gis palengking ATDFS mamamayan, hindi STDF mapang-api. Ang mga salitang iyon ay naging simbolo ng isang maliit, ngunit makabuluhang paglaban. Lumipas ang 2 linggo ng walang gulo. Nagsimula ng manumbalik ang kapanatagan ng lahat. Ngunit isang tanghali, habang tirik ang araw at maraming mamimili, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Mula sa hilagang bahagi ng palengke, 3 lalaki ang dumating sakay ng isang pick-up. Nakasuot sila ng sibilyan, ngunit ang kanilang mga kilos ay kahina-hinala. Isa sa kanila ang nagbuhos ng likido mula sa isang galon sa isang pwesto sa likuran. Bago pa man magising ang kamalayan ng mga tao, isang kislap ng apoy ang lumitaw at hush! Gumapang ang apoy paitaas, sinunog ang mga tuyong dahon ng gulay at mga sako ng plastik. Sunog! Sunog, sigaw ng mga taong natataranta. Si Aling Nena na abala sa pag-aasikaso ng mamimili ay agad na tumakbo. Si Cardo, kasama ang 2 pang binata, ay sinubukang apulahin ang apoy gamit ang tubig mula sa drum. Naging magulo ang sitwasyon. Nagsigawan ang mga tindera, iniwan ang mga paninda, at ilang mga bata ang umiyak sa takot. Mabuti na lang at mabilis na rumesponde ang mga residente. Dumating ang mga bombero sa loob ng 10 minuto at matagumpay na naapula ang apoy. Ngunit karamihan sa mga pwesto sa likuran ay natupok. Habang ang lahat ay abala pa sa pagpapakalma sa kanilang sarili, muling lumitaw si Lieutenant Fajardo. Dumating siya kasama ang 2 tauhan na nakasibilyan. Matigas ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng paggalang sa mga tindero. Nagpatawag na ako ng investigador dito. Hindi ito nagkataon. Gusto na naman nilang magpadala ng mensahe, sabi niya. Tinitigan ni Aling Nena ang mga natirang abo ng kanyang pwesto. Mensahe mula kanino, sir? Tumingin si Fajardo sa paligid. Hindi ko pa masasabi, pero malaki ang posibilidad na konektado pa rin ito sa grupo ni Danilo. May mas malaking network at ayaw nilang mabuking ang kanilang sistema ng kotong. Nagkuyom ng kamao si Cardo. Kung ganoon, hindi rin kami mananahimik, sir. Ayaw naming mapamunuan ng mga tulad nila ang palengking ito. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang agarang pulong ang mga tindero sa maliit na kapilya malapit sa palengke. Naroon si Aling Nena, Cardo, Mang Domeng, Aling Susan, at ilang mga kabataan na tumulong noong sunog. Dumalo rin si Fajardo. Dumating siya ng walang uniforme, nakasuot ng simpleng jacket. Hindi namin gustong maging biktima lang, sabi ni Aling Susan. Kailangan nating magkaroon ng paraan para malaman nilang hindi maaaring apihin ang palengke na ito. Pinagmasdan sila ni Fajardo isa-isa. Gusto ko ang diwa ninyo, pero tandaan ninyo, kayo ay mga sibilyan. Huwag na huwag ninyong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. Hayaan ninyo kaming humawak nito. Sumagot si Cardo. Hindi po kami gagawa ng gulo, sir. Gusto lang naming tumulong sa pagbabantay. Kung may kahina-hinala, magre-report kami. Tumango si Fajardo. Magandang hakbang yan. Maglalagay ako ng mga tauhan ko na magmamatsyag tuwing gabi simula bukas. Pero kailangan ninyong manatiling mapagmatsyag. Mula roon, nabuo ang isang uri ng samahan ng mga residente. Nagpapalitan sila sa pagronda tuwing gabi, may dalang flashlight at pamalo, minsan ay nagkakape sa tindahan ni Mang Domeng. Ang palengke na dati puno ng takot ay naging mas matatag. Si Aling Nena, na dating isang simpleng tindera ng gulay, ay naging simbolo ng katapangan para sa lahat doon. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil sa bawat pagdating ng gabi, may kaba na ang susunod na paghihiganti ay maaaring mas malupit. Ilang araw ang lumipas, habang ang pagronda sa gabi ay nagpapatuloy tulad ng dati, isang binata na nagngangalang Ivan ang nakapansin ng isang kahina-hinalang tao, malapit sa lumang bodega ng bigas na matagal nang hindi ginagamit.
Tahimik siyang lumapit at tinawag si Cardo. Silang dalawa ay sumilip mula sa likod ng pader at nakita ang dalawang lalaki na kumukuha ng litrato ng palengke gamit ang kanilang cellphone. Agad na tinawagan ni Cardo si Fajardo. Sir, mukhang may nagmamanman na naman. Hindi nagtagal, dalawang pulis na nakasibilyan ang tahimik na dumating. Nahuli nila ang dalawang lalaki ng walang kahirap-hirap. Nang suriin, natuklasan na may dala silang maikling mensahe sa kanilang telepono, siguraduhing ligtas ang lokasyon. Susunod na target, si Aling Nena. Ang balitang iyon ay nagpanginig sa lahat. Ngunit mahinang sinabi lamang ni Fajardo, ito mismo ang ebidensyang kailangan natin. Sa pamamagitan nito, maaari na nating itaas ang investigasyon sa provincial level. Gayunpaman, alam din ni Fajardo na mapanganib ang susunod na hakbang. Ang taong nasa likod ni Danilo ay hindi isang ordinaryong preman. Siya ay isang aktibong opisyal na may malaking interes sa lugar na iyon. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ng lahat, naupo si Aling Nena mag-isa sa kanyang bahagyang nasunog na pwesto. Sa kanyang kamay ay ang kupas na larawan ng kanyang asawa na pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Mahina siyang nagsalita na para bang nakikipag-usap sa isang anino. Mahal, dati, lagi mong sinasabi na huwag matakot sa mga mapang-api. Pero minsan, napapagod na ako, mahal. Pagod na akong lumaban mag-isa. Walang tunog na pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa di kalayuan, narinig niya ang mga yabag ni Cardo na papalapit. May dala siyang termos ng kape at 2 basong plastik. Aling Nena, huwag po kayong mag-isa, mahina niyang sabi. Lahat kami ay narito dahil sa inyo, dahil kayo ang unang naglakas loob. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Nena. Hindi ko akalain na ang pagtanggilang sa pagbabayad ng kotong ay hahantong sa ganito kalaking problema. Umiling si Cardo. Minsan po talaga, mahal ang presyo ng katapatan. Pero kung hindi tayo ang magsisimula, sino pa? Nang gabing iyon, matagal silang naupo na nakatingin sa palengke na nagsisimula ng tumahimik. Walang malalaking salita, ngunit may isang maliit na paniniwala na lumago sa kanilang mga dibdib. Na ang katotohanan ay hindi laging kailangang mapanalunan sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katapangan na huwag sumuko. Ngunit, sa dulo ng gabi, may isang itim na sasakyan na huminto sa malayo sa highway. Isang lalaki sa loob nito ang nagmamasid sa palengke habang may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. Kung magmamatapang pa rin sila, ubusin na. Muling bumalot ang katahimikan sa palengke ng Pag-asa matapos umuwi ang lahat ng tindero. Dahan-dahang umuugoy sa ihip ng hangin ang ilaw na dinyon sa harap ng mga pwesto. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang bagay na kumikilos. Sa isang maliit na inuupahang bahay, hindi kalayuan sa palengke, si Lieutenant Fajardo at ang kanyang 2 tauhan ay abala sa pagsusuri ng mga datos mula sa kanilang investigasyon. Sa ibabaw ng lumang mesang kahoy ay nakahanay ang mga folder at larawan mula sa mga pinangyarihan ng krimen, kasama na ang record mula sa 2 lalaking nahuli noong gabi. Sir, lumabas na po ang resulta ng investigasyon, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, si Ramos, habang inaabot ang isang folder. Ang 2 lalaki ay mga utusan pala ni Major Suarez, ang hepe ng investigasyon sa kabilang munisipyo. Binayaran sila para manmanan si Aling Nena at maghanap ng pagkakataon para guluhin ang palengke. Matagal na tinitigan ni Fajardo ang pangalan. Suarez, bulong niya. Narinig ko na ang pangalan niya. Kilala siyang matigas, pero marami siyang tauhan na may mga kalokohan. Tumingin si Ramos na may pag-aalinlangan. Diretso na po ba tayong magre-report sa Provincial Director, sir? Bumuntong hininga ng malalim si Fajardo. Hindi pa. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kung magkakamali tayo ng hakbang, maaaring mawala na lang basta ang report na ito. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng madilim na palengke sa di kalayuan. Sa kanyang puso, alam niyang mas malalim ang kasong ito kaysa sa simpleng kotong. Ito ay tungkol sa kapangyarihang nakaugat na at kasakiman na pinoprotektahan ng uniforme. Kinaumagahan, mukhang normal ang palengke. Ngunit may tensyon na ramdam sa hangin. Sinubukan ni Aling Nena nang umiti habang nag-aasikaso ng mamimili, ngunit madalas na sumusulyap ang kanyang mga mata sa kalsada. Tila ba alam niyang anumang oras ay maaaring dumating ang panganib.
Dumating si Cardo na may dalang mga bagong tabla. Para po mapalitan yung nasunog na mesa kahapon, sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Aling Nena. Salamat, Cardo. Kung lahat ng tao ay kasing buti mo, siguro hindi ganito kasama ang mundo. Nako, Aling Nena, tumutulong lang po ako sa abot ng aking makakaya, sagot ni Cardo na may kasamang mahinang tawa. Ngunit mabilis na nawala ang kanyang tawa nang makita ang dalawang motorsiklo ng pulis na huminto sa dulo ng palengke. Bumaba ang dalawang lalaki. Ang isa ay nakasibilyan, ngunit malinaw sa kanyang lakad at tindig na hindi siya ordinaryong tao. Tumingin siya sa paligid at naglakad papunta kay Aling Nena. Ale, galing ako sa malamig niyang sabi. May report na inaakusahan niyo raw ng kotong ang aming mga tauhan. Gusto ko lang linawin. Tinitigan siya ni Aling Nena ng may kahinahunan. Hindi po ako nag-aakusa, sir. Kinukwento ko lang po ang nangyari sa akin. Alam po ng lahat ng saksi dito. Nanliit ang mga mata ng lalaki. Ang mga saksi, Ale, pwedeng bayaran. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Si Cardo na nakarinig nito ay agad na lumapit. Sir, wag niyo pong tinatakot ang maliliit na tao. Kung gusto niyo ng opisyal na usapan, dumaan po kayo sa tamang proseso. Tinitigan ng matalim ng lalaki si Cardo at mumisi. Oh, kaya ito pala ang bida-bida dito, sabi niya habang tinatapik ng malakas ang balikat ni Cardo. Ingatan mo iyang bibig mo. Minsan, mas mapanganib pa iyan kaysa sa baril. Bago umalis, muli niyang tinitigan si Aling Nena. Sana alam mo kung saan ka nakatayo. Pagkaalis nila, natahimik ang palengke. Ilang tindera ang nag-aalalang nagkatinginan. Sinubukan ni Aling Nena na magpakatatag, ngunit alam ni Cardo na hindi biro ang banta na iyon. Nang gabing iyon, muling dumating si Fajardo ng palihim sa bahay ni Aling Nena. Hindi siya gumamit ng sasakyan ng gobyerno, kundi isang lumang motorsiklo na mahina ang tunog. Ale, kailangan kong humingi ng tulong sa inyo, mahina niyang sabi. Gusto naming maglagay ng recording device sa pwesto ninyo. Malamang sa mga susunod na araw ay babalik sila at kailangan namin ng direktang ebidensya. Tinitigan siya ni Aling Nena na may pag-aalinlangan. Pero paano kung malaman nila? Umiling si Fajardo. Magbabantay kami mula sa malayo. Kumilos lang po kayo na parang walang nangyari. Sa kabila ng kaba sa dibdib, pumayag si Aling Nena. Nang gabing iyon, nagtanim sila ng isang maliit na recorder sa ilalim ng mesa ng kanyang tindahan at isang maliit na kamera sa likod ng mga sako ng sibuyas. 2 araw ang lumipas, eksaktong 10:00 ng umaga, muling dumating ang dalawang lalaki. Isa sa kanila ang lalaking nagbanta noong nakaraan. Kalaunan ay nakilala siyang si Arman, isang tauhan ni Major Suarez. Naglakad siya ng kampante papunta sa pwesto ni Aling Nena. Wow, ang daming benta, ah. Pero sabi nila, hindi ka pa raw nagbibigay para sa security, sabi niya habang tinatapik ang mesa. Nanatiling kalmado si Aling Nena. Nasabi ko na po, tapat po akong nagtitinda. Wala po akong obligasyong magbayad kahit kanino. Ngumisi si Arman. Matapang ka rin, ano? Narinig ko dahil sayo, maraming napahamak. Kung nagkamali sila, problema na nila iyon, mahinang sagot ni Aling Nena. Biglang sinipa ni Arman ang isang basket ng sili hanggang sa tumaob ito. Ang mga tao sa paligid ay biglang sumigaw, huwag kang bastos. Ngunit hinila pa ni Arman ang kwelyo ng damit ni Aling Nena. Bibigyan kita ng huling babala. Kung bukas hindi ka pa nagbigay, sunog tong pwesto mo. Naging magulo ang sitwasyon. Tumakbo si Cardo mula sa kanyang pwesto at agad na hinila si Arman palayo. Tama na. Huwag kang mananakit. Nagsimula ang gulo. Hinampas ni Arman si Cardo ng isang maikling pamalo. Ngunit nasalag ito ni Cardo at gumanti. Ilang mga tindero ang sumugod para tumulong. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Arman at ang kanyang kasama ay pinagtulungan na ng mga tao na naubos na ang pasensya. Tama na. Huwag ninyong ilagay ang batas sa inyong mga kamay, sigaw ni Aling Nena na natataranta. Ngunit hindi na mapigilan ang galit ng mga tao. Ilang sandali pa, narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Dumating si Lieutenant Fajardo at ang kanyang team sa tamang oras.
Agad nilang inawat ang gulo, pinigilan ang mga tao, at inaresto si Arman at ang kanyang kasama. Sa istasyon ng pulis, isinumite ni Fajardo ang recorder mula sa pwesto ni Aling Nena sa mga investigador ng V. Sa recording, malinaw na maririnig ang mga banta ni Arman, pati na ang pagbanggit sa pangalan ni Major Suarez bilang ang key boss na nag-uutos na mangolekta ng e-security fee mula sa palengke. Ang lahat ng ebidensya ay ipinadala sa probinsya. Ilang araw ang lumipas, isang malaking balita ang lumabas sa lokal na telebisyon. Ang hepe ng investigasyon ng kabilang munisipyo ay sinibak sa pwesto at ikinulong ng VIS dahil sa kaso ng kotong at paninindak sa mga tindera. Biglang naging sentro ng atensyon ang palengke ng Pag-asa. Dumating ang mga mamamahayag para interbyuhin ang mga tindera at isulat ang kwento tungkol sa katapangan ng maliliit na tao laban sa pang-aapi. Hindi kailanman ninais ni Aling Nena na sumikat. Gusto niya lang ng tahimik na buhay. Ngunit ng araw na iyon, nakita niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ang respeto at pagkakaisa ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Isang linggo ang lumipas, nagbago ang kapaligiran sa palengke. Wala nang mga unipormadong lalaki na humihingi ng pera. Nagpadala ang lokal na pamahalaan ng mga opisyal na gwardiya para magbantay sa palengke at nagsimula na ring dumating ang tulong para sa pagsasaayos. Nagbukas si Aling Nena ng kanyang pwesto tulad ng dati. Habang tumatagos ang sikat ng araw sa bubong na yero, nakita niya si Cardo na may dalang isang kahon ng pagkain para sa almusal. Aling Nena, sabi niya na may kasamang tawa, sa wakas, nanalo rin tayo, ano? Ngumiti ng mainit si Aling Nena. Ang nanalo ay ang katotohanan, Cardo. Naging daan lang tayo. Hindi nagtagal, dumating din si Fajardo. Sa pagkakataong ito, hindi para sa opisyal na gawain. Gusto niya lang dumaan para bumili ng kamatis at sili tulad ng isang ordinaryong mamimili. Ligtas na po ang palengke na ito, Ale, sabi niya. Pero sana, ang ganitong katapangan ay huwag mawala. Tumango si Aling Nena. Kung lahat ng tao ay tapat sa kanilang konsensya, siguro hindi na kailangan ng sinumang maging matapang. Lahat ay magiging maayos. Ngunit sa pagtatapos ng araw, habang nagsisimula ng tumahimik ang palengke at isinasara na ng mga tindera ang kanilang mga pwesto, tinitigan ni Aling Nena ang kulay kahel na kalangitan sa hapon. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit hindi niya alam kung bakit, hindi pa rin lubusang payapa ang kanyang puso. Hindi niya alam na sa isang maliit na silid sa kabilang bayan, isang lalaki ang nakatitig sa screen ng laptop na naglalaman ng mga video ng palengke. Malamig ang kanyang mukha, ang kanyang boses ay mahina ngunit nakakatakot. Aling Nena, akala mo ba tapos na, sabi niya habang isinasara ang laptop. Hindi mo pa kilala kung sino talaga ang kinalaban mo. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang manumbalik ang kapayapaan sa palengke ng Pag-asa. Dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay. Muling nagtakbuhan ang mga bata sa mga pasilyo ng palengke. Muling narinig ang ingay ng tawaran at ang amoy ng mainit na turon ay muling pumuno sa hangin ng umaga. Nagsimula nang makangiti si Aling Nena nang walang takot. Muli nang naging mabenta ang kanyang mga kamatis, sili at gulay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang marupok pa rin ang katahimikang ito. Ang mundo ng mga maliliit na taong tulad niya ay madalas na panandalian lamang ang kapayapaan, hanggang sa may isang makapangyarihang gustong muling guluhin ito. Isang umaga, mas maagang dumating si Cardo kaysa dati. Seryoso ang kanyang mukha. Aling Nena, mahina niyang sabi, may narinig po akong hindi magandang balita. May bagong dating daw sa sabi nila malakas daw, kapalit ni Major Suarez. Huminto si Aling Nena sa pag-aayos ng gulay. Malakas? Anong ibig mong sabihin? Sabi po malapit sa mga opisyal ng probinsya. Maraming nagsasabi na gaganti raw siya para sa mga tauhan niyang nahuli dati. Matagal na nanahimik si Aling Nena. Tinitigan niya ang daan ng palengke na nagsisimula ng dumami ang tao at mahinang nagsabi, kung totoo man yan, sana may puso pa rin siya. Bumuntong hininga si Cardo. Natatakot po akong maulit ang kasaysayan, Aling Nena. Ilang araw ang lumipas, isang lalaking naka-Amerikana ang dumating sa palengke. Mukha siyang palakaibigan, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Colonel Hernandez, ang bagong hepe na pumalit kay Suarez.
Gusto lang naming tiyakin na mananatiling ligtas ang palengke na ito, sabi niya habang nakangiti sa mga tindera. Narinig ko na naging sentro ng atensyon ang lugar na ito. Ngayon, titiyakin kong magiging maayos ang lahat. Tumango ang mga tao, ngunit naramdaman ni Aling Nena ang isang kakaibang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita. May tono na masyadong matamis, masyadong pilit ang pagpapakalma. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Hernandez sa pwesto ni Aling Nena at mahinang nagsabi, "Alam ko ang lahat ng pinagdaanan ninyo. Pero alam ko rin na hindi lahat ng pulis ay masama. Minsan, biktima lang din sila ng sistema." Maingat siyang tinitigan ni Aling Nena. "Naniniwala po ako dyan, sir. Pero kung may masama at mananahimik lang tayo, ibig sabihin kasama na rin tayo sa pagkakamali." Umiti ng bahagya si Hernandez. "Matalino kang magsalita, ano?" Tinitigan niya si Aling Nena ng mas matagal kaysa sa nararapat at pagkatapos ay tumalikod na. Pagkatapos noon, nagsimulang mabalisa ang ilang mga tindera. Kahit na walang ginagawang masama si Hernandez, ang kanyang presensya ay nagdulot ng parehong pag-aalala tulad ng dati. Tila ba may bagyong paparating muli? Isang gabi, habang nagbibilang si Aling Nena ng natirang benta, narinig niya ang isang katok sa pinto ng kanyang inuupahang bahay. Tumingin siya sa orasan sa dingding, halos 11:00 na ng gabi. "Sino yan?" maingat niyang tanong. "Aling Nena, si Cardo po ito," sagot ng isang boses mula sa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita si Cardo na may tensyon sa mukha. "Aling Nena, may nakita po akong dalawang lalaki na paikot-ikot sa palengke kaninang gabi. Mukhang hindi sila taga rito." Agad na nataranta si Aling Nena. "Anong gusto nila?" "Hindi ko po alam. Pero nag-report na po ako kay Sir Fajardo. Papunta na raw po ang team niya." Bago pa man sila makapag-usap ng mas matagal, narinig ang ugong ng motor mula sa eskinita. Dalawang motor ang huminto hindi kalayuan sa bahay ni Aling Nena. Narinig ang mabilis na mga yabag papalapit. Agad na tumayo si Cardo sa harap ng pinto. "Maghanda po kayo kung anuman, Aling Nena. Pumasok po kayo sa loob." Ngunit bago pa man sila makakilos, malakas na kumatok ang pinto sa likuran. Duk duk duk. Mabilis na lumingon si Cardo. At mula sa harap, narinig ang isang malakas na sigaw, "Lumabas ka." "Aling Nena, huwag kang magtago." Nagkuyom ng kamao si Cardo. Malinaw na hindi sila mga residente. Eksakto nang umabot sa sukdulan ang tensyon, narinig ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa dulo ng eskinita. Isang malakas na ilaw ang tumutok sa bahay. Narinig ang malakas na boses ni Fajardo. "Pulis ito. Ibaba niyo ang inyong mga armas." Ang dalawang anino na sumusubok pumasok ay agad na tumakbo papalayo sa makitid na eskinita. Isa sa kanila ang nagpaputok ng baril patungo sa sasakyan ni Fajardo, ngunit tumama lamang ito sa pader. Pagkatapos ng maikling habulan, isang lalaki ang matagumpay na nahuli. At mula sa interogasyon ng gabing iyon, nabunyag na sila ay inutusan muli ng isang tao mula sa loob ng kapulisan, konektado pa rin sa lumang network ni Suarez. Nais nilang takutin si Aling Nena para bawiin ang kanyang mga pahayag sa media. Ilang linggo ang lumipas, dinala ang kaso sa korte. Si Danilo, Suarez, at ang dalawa pang lalaki ay sinampahan ng maraming kaso, kotong, paninindak, at pag-abuso sa kapangyarihan. Dumalo si Aling Nena bilang pangunahing saksi. Tumayo siya sa harap ng hukom suot ang isang simpleng barutsaya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit matatag ang kanyang boses. "Wala po akong sinuman, kagalang-galang na hukom," sabi niya. "Isa lang po akong tindera ng gulay. Pero alam ko po ang pakiramdam ng inaapi. Alam ko po ang pakiramdam ng natatakot sa tuwing makakakita ng uniforme na dapat sana inagpoprotekta, ngunit siya pang nananakot." Natahimik ang buong korte. Matagal siyang tinitigan ng hukom bago mahinang nagsabi, "Ang katapangan ninyo, ginang, ang simula ng pagbabago." Sa huli, ibinaba ng korte ang hatol. Si Suarez ay hinatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Habang ang dalawa pang opisyal ay nakatanggap ng mabigat na parusa at sinibak sa serbisyo. Kumalat ang balita. Muling lumabas ang pangalan ni Aling Nena sa media. Sa pagkakataong ito, hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng katatagan ng maliliit na tao laban sa kawalang katarungan.
Ilang buwan ang lumipas, nagbago na ang palengke ng Pag-asa. Naglagay ang gobyerno ng isang malaking karatula na may nakasulat na, Zona kontra Kotong, Palengke ng Pag-asa, Lungsod Dike malinis mula kawalang katarungan. Nagtitinda pa rin si Aling Nena sa parehong lugar, ngunit mas maayos at malinis na ang kanyang pwesto. Maraming tao ang dumarayo mula sa ibang bayan para lamang makita ang palengke na lumaban sa kawalang katarungan. Si Cardo naman ay itinalaga bilang pangulo ng kooperatiba ng palengke. Tinutulungan niya ang mga tindero sa pag-aayos ng kanilang pananalapi at pinoprotektahan sila mula sa anumang uri ng kotong. Samantala, si Lieutenant Fajardo na tahimik na tumulong ay na-promote sa mas mataas na posisyon sa probinsya. Ngunit bago lumipat, dumaan siya para makita si Aling Nena sa huling pagkakataon. Ale, magpapaalam na po ako, sabi niya habang kinakamayan si Aling Nena. Hindi ko po malilimutan ang palengke na ito. Marami po akong natutunan dito. Ngumiti si Aling Nena. Hindi ko rin po kayo malilimutan, sir. Kung hindi po kayo tumulong noon, baka sumuko na kaming lahat. Umiling si Fajardo. Hindi po ako ang magaling, Ale. Kayo at ang mga taga-palengke ang unang naglakas loob. Kung wala ang katapangan na iyon, walang saysay ang batas. Nang hapong iyon, naupo si Aling Nena sa isang maliit na upuang kahoy sa harap ng kanyang pwesto. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga bubong ng palengke. Narinig ang tawag para sa pagdarasal mula sa kapilya, at dinala ng hangin ang amoy ng pinipritong saging ni Aling Susan sa dulo ng pasilyo. Tinitigan niya ang mga pulang kamatis sa kanyang harapan at ngumiti. Mahal, bulong niya, na para bang kinakausap ang kaluluwa ng kanyang asawa na madalas siyang samahan sa pagtitinda. Sa wakas, makakapagtinda na ako ng walang takot. Dumaan si Cardo na may dalang timba ng tubig, ngumiti at nagsabi, Aling Nena, hindi po kailangan ng mundo ng mga taong malalakas, kundi ng mga taong handang maging tapat. Tumango si Aling Nena. At mga taong hindi takot sabihin ang tama. Ang kulay kahel na kalangitan ay naging lila. Dahan-dahang tumahimik ang palengke. Ngunit sa gitna ng malamig na hangin ng hapon, may isang init na hindi nakikita, ang init mula sa pagkakaisa, katapangan at katapatan na sa wakas ay nagwagi laban sa takot. Ilang buwan matapos ang lahat, isang artikulo ang nailathala sa isang pambansang pahayagan na may pamagat na, mula maliit di palengke probinsya, isinilang Bengi isang malaking tinig ng katarungan. Sa ibaba nito ay ang larawan ni Aling Nena na nakangiti sa harap ng kanyang pwesto ng gulay, suot ang isang luma ngunit malinis na apron. Hawak niya ang isang tali ng kangkong, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang paniniwala na gaano man kaliit ang isang tao, kung siya ay naninindigan sa tama.